Hello, good evening everyone. Kumusta na kayo? Nandito naman po ako para ating ipagpatuloy yung ating ginagabayan dito sa The Purpose Driving Life dito sa chapter 11, no? Sa chapter 11 po tayo. Kamusta na kayo, no? Sa almost 2 weeks na yata, magto 2 weeks na yata ako hindi nakapag-share. Pasensya na, no? Gano'n lang sa umpisa, no? Parati na lang ako nagpapasensya, no? O talagang hindi maasahan maaasahan, no, na pag minsan ay busy talaga, no? Busy talaga sa mga gawain, no? So, pasensya na. And, kumusta na pala kayo? Kumusta na yung buhay natin, no? Marami bang, okay lang ba? Marami bang blessings? Ganun ba rin, no? Siyempre, natural, marami talagang blessings tayo, no? Oo. Ako naman, ganun din, same as usual. Marami ding blessings. Minsan, merong mga hindi maasahan na may biglang dumating na trouble, no? Saan bang bagsak doon sa work, di ba? Ganun talaga. Kung nandun ka lang, dito ka lang sa bahay, wala kang kausap, no? Dasal ka lang, dasal and read the Bible. So, wala talagang mga pagsubok na dumadating, di ba? Pero pag lumabas ka sa bahay mo, sa work, asahan mo talaga na minsan good, minsan hindi. Ganun. But, kailangan talaga natin na ibigay natin ito lahat sa Lord, no? Mag-pray tayo, and then bago tayo pumunta sa work, magdasal tayo, and magkaroon tayo ng pagtitiis, patient, no? Bigay natin sa ating Panginoon, no? Kasi hindi naman parating hindi maganda yung ating araw-araw. Marami din mga blessings naman na dumating. Basta mayroon lang tayong faith na nandyan si Lord na hindi tayo pinababayaan, okay? So, ang ating itutuloy ngayon dito tayo sa chapter 11 sa pagiging matalik na kaibigan ng Diyos. No? Babasahin ko po ito, no? Medyo makamagbulol-bulol na kasi medyo mahirap talaga yung English ng ano yan. Ng English, malalim masyado yung English. I'll try, no? Dito po tayo sa Roma 5:10. Kung gusto nyo, basahin nyo na lang po. Kung mayroong Bible, pakibasa na lang din po, no? Sapagkat kung noon ngay tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan sa kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. Yes, amen, di ba? Naligtas tayo, no? Dahil dito doon, nandun yun, nakapasok rin yun sa John 3:16, no? Kaya talagang ang Panginoon talaga ay napakabuti, no? Hindi tayo pinabayaan. Talagang mahal na mahal talaga tayo, no? So, paano kayo magiging matalik na kaibigan ang Diyos, no? Dahil ang sabi ng Panginoon, nais ng Diyos na siya ay maging matalik mong kaibigan. Gusto niya na maging matalik tayong kaibigan ng Panginoon. You know? Napakabait niya talaga dahil yun ang gusto niya kasi, di ba? Yun ang sinabi ko sa inyo noon pa, no? God love us, no? Siya una, minahal tayo, no? Hindi pa nga tayo isinilang ay kinirate pa nga tayo ay alam na niya, no? Alam niya everything, no? Hinubog tayo sa kanyang pagmamahal, no? Sa kanyang pagmamahal. Hindi niya tayo pinabayaan hanggang nagkasala yung ating ninuno ay hindi pa rin niya tayo pinabayaan. Talagang minahal niya tayo hanggang sa katapusan, no? So, napakabuti talaga ng ating Panginoon. So, ngayon, ano ang gagawin natin para maging matalik na kaibigan ng Diyos, no? Ang pagiging matalik na kaibigan ng Diyos, no? Dahil yun ang gusto nga ng Panginoon. Dahil ang relasyon mo sa Diyos ay may iba-ibang aspeto, no? Ang Diyos ay iyong tagapaglikha, no? Siya naglikha sa atin, no? Panginoon, hukom, no? Siya naghukom sa atin, siya ang Panginoon, siya naghukom at the end, dahil binigay niya lahat, di ba? Binigay niya lahat. Hinubog tayo, no? Hinubog tayo, binigyan tayo ng hininga.
No, lahat minahal tayo. At the end, nagkasala pa rin yung ating nuno, nagkasala pa rin tayo, yung original sin natin hanggang lumaki tayo ay marami pa rin tayong kasalanan, pero pinapatawad pa rin niya tayo, no? At yun nga lang, mag-ingat tayo pag darating ng hukom, di ba? Yun na nga yun na nga, kailangan na talaga natin maghanda, no? Siya ay Panginoon, hukom, at tagapagligtas, no? Siya ang tagapagligtas natin. Kung ano ba mga unos na dumating dito sa buhay natin, dito sa mundo, siya ang ating tagapagligtas, no? Hindi lang yun, naligtas tayo dahil binigay ng ating Panginoong Ama ang kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, no? Hindi pa yun, dahil kahit nagkaroon pa tayo ng chance, no? Nagkaroon pa tayo ng chance na magkaroon tayo na makasama natin siya sa langit, ay talagang nandito pa rin tayo sa mundo, ay iniingatan pa rin niya tayo, tinutulungan pa rin niya tayo, no? Oo. At siya ang ating Ama, at higit pa, no? Marami pang iba, no? Ngunit ang kamangmanghang katotohanan na ito, ang makapangyarihan ng Diyos ay nagnanais na magiging kaibigan mo. Di ba? Grabe ang pakumbaba niya, no? Hindi mo na alam kung imagine mo, kay buti niya talaga, no? Talagang super siya talaga ang number one, no? Na walang magkatugma. Ano ba sa Tagalog yan, no? Walang pareho, no? Walang paresyal talaga ang napakabait talaga ng Panginoon, no? No? Di ba? Kaya ni Eve at saka ni Adan, di ba? Nang ginawa niya si Eve at saka Adan, nagkaroon sila ng relasyon, no? Sa ating Panginoon. Nagkaroon sila ng relasyon, nagkakausap sila. Pero once na, no? Nagkaroon sila ng relation, no? Pero, nang nagkasala, no? Nagkasala si Eve at saka si Adan, no? Ay humarang na ang humarang relasyon, no? Nagkahiwalay na, wala na, no? Nawala na yung magiging matalik na magkaibigan sila ng Diyos, no? Dahil wala na, nasira na dahil nagkasala si Eve at saka si Adan. Then before na di sila nagkasala, para din silang kinakausap ng Panginoon, di ba? So, kalungkot talaga, no? Sayang na sayang talaga, no? So, tayo ngayon, no? Tayo ngayong mga ngayon sa mundo ito, no? Because before yun, ang mga ninuno natin, no? At nagkaroon na tayo ng chance na para magiging matalik na kaibigan natin ang Diyos, no? Matalik na kaibigan para lalong mapalapit ang loob natin sa ating Panginoon, no? Na ano kaya ang dapat nating gawin, no? So, kailangan natin na magbasa ng Bible, no? Kailangan natin magbasa ng Biblia, pumunta tayo ng church, no? Dahil yun na nga, no? Nagkaroon ng kasalanan, no? Salvation, nagkaroon ng kasalanan, no? Kaya ang gagawin natin ay magsimba tayo para mapalapit tayo sa ating Panginoon, magbasa tayo ng Biblia, no? Magbasa tayo ng Bible, no? Magkaroon tayo ng fellowship na same born-again Christian, no? Oo. At saka of course, humayo din tayo, no? Ganon. Kasi may na-remember lang ako, no? Meron akong friend, and then, kung siya, napakabait niya, gusto ko talaga siya, and before, magkasama kami sa church, no? Bago ako nag-asawa, hanggang ngayon, ganun, friend ko pa rin siya talaga. And then, mabait siya hanggang ngayon, and naiba na yung kanyang salita, hindi na pang sanlibutan na, parang ganun na. So, gusto ko siyang ibalik ulit, no? Of course, parati ko siyang pinag-pray, nanghinayang lang ako, no? Kasi she's nice, di ba? So, ang balik niya sa akin na, kaya ka bumabalik
bumalik dito kasi before kasi sa ibang company, kasi same company but different lodging home, no? Home for the aged, no? And then, ngayon, magkasama na ulit kami, no? Nakita ko grabe ng pagbabago niya sa niya. Kaya ka bumalik rito kasi yayain mo naman ulit ako, parang gano'n, no? Yayaan mo naman ako, parang gano'n, no? So, parang lungkot lang ako sa kanya, no? Kasi, yun, yung pagsabihin ko sa kanya, sige, kung ayaw mo busy daw siya, gano'n. Ayaw mo pumunta ng church, makinig ka na lang sa YouTube. Kasi, marami kang ginagawa, pwede mo nang pakinggan lang, gano'n. Para makuha naman siya ba? Kasi hindi na siya nag-church, parang gano'n. Marami siyang dahilan, no? So, it's hard talaga, no? At kailangan talaga natin na huwag nating sukuan, no? Ako madali ako sumuko. So, sinasabi ko huwag nating sukuan, pero ako madali akong sumuko. Hindi naman. Siguro, pahinga lang ng mga ilang months, no? Hindi days, months. And then, yayain ko ulit. Ganon. Hindi ko kasi, siguro para sa akin ay, siguro hindi yun ang gifted sa akin ng Panginoon, or I know, but I always try, no? Oo, kasi masarap talaga na pag nasa Panginoon ka, no? Ay sayang, ang ganda ng salita. Sana ma-share ko ito sa ganyan, sa kanila, ganun. Kasi, ang sarap-sarap talaga, no? Pag makarinig ka ng salita, no? Ng Panginoon, no? Maapaw yung galak mo, at ang sarap-sarap talaga ng pakiramdam. And gusto mo i-share sa kaibigan mo, i-share mo yung mga narinig mo sa mga Kristiyanong ano ba yun? Oo. Yun. Talagang napakaganda talaga, no? Kapiling mo ang Diyos. No, ito, no? Balik ulit tayo sa ating topic, no? Kaya yun, anong dapat natin gawin para mapalapit tayo sa ating Panginoon, no? Magiging matalik natin siyang kaibigan, no? Bakit kaya matalik natin siyang kaibigan? Dahil, pag exam mo lang sa akin, no? Siyempre, pag nagpipray ka talaga, papasalamat ka, di ba? Pasalamat ka everything, good or bad, papasalamat ka. Nagsusumbong ako, di ba? Sinusumbong ko ano yung nangyari sa akin sa araw-araw, parang gano'n. So, nafe-feel ko siya ang aking ama, siya ang aking best friend, no? Andun din yun sa Bible. Ito na dito rin, magiging matalik na kaibigan mo. Hindi ka mahiya dahil wala na, sinabi mo na lahat. And alam naman ang Panginoon yun, di ba? Oo, di ba? Yun natin na bago nga tayo sinilang, ay talagang alam na niya yun, no? Okay. Alam na kung sino tayo, no? And ulit na pa, iba na yung lihis ng aking anyway, medyo may counting connection naman. Oo, araw-araw tayo magbasa ng Biblia, or makipag-usap tayo ng mga kasama natin, mga old na mga matatagal na mga Kristiyano, no? Hindi tayo ng advice, mag-aral tayo mabuti, no? And, sabi nga dito, no? Pwede tayo mag-quiet time din, no? Oo, ikaw lang, no? Maganda talaga yan. Basahin natin dito sa Proverbs 16:3, no? Basahin natin dito, no? Nagsulat na rin ako rito. Sa Kawikaan, no? Sa 16:3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatag, no? Kaya kailangan dito sa Kawikaan 16:3, no? Kailangan talaga natin na iukol natin sa Panginoon yung ating mga gawa, no? At para para maging matatag tayo dahil nandyan si Lord, siya ang mag-care sa atin, no? So, dahil iniibig nga rin niya tayo, no? So, may tatlong hadlang talaga, no? May tatlong hadlang, no? Kagaya nung na-share ko sa iyo yung friend of mine, and siguro meron pa rin iba, no, na may tatlong hadlang, no? May tatlong hadlang na malaman kung may tatlong hadlang sa lubusan nating no? May tatlong hadlang, no, na bakit hindi natin isuko yung ating sarili, no? No, dahil hindi tayo marunong magpasuko, no? Kailangan magsuko, hindi tayo,
pagsubok. Hindi ayaw nating sumuko, no? Gusto natin itong mundo, parang ganon. Ganon, kasi kung sabihin ko pang detalye, ano ba ang mundo? Ano ba? Nandito nga lahat eh. Sorry. Andito lahat. So, hindi na natin isa-isay, no? Because you're a mature Christian naman. Mga Kristiyano naman. Alam nyo na naman din naman, di ba? So, at pride, no? Pride, no? No? Yun. At kalituhan. So, sometimes, bakit pagsuko? Siyempre, pagsuko ay nila isurrender yung kanilang bisyo. Siguro parang ganon. Yun, no? Yun ang dahilan na hindi natin maiiwanan yung ating buhay, no? Hindi natin, ayaw natin na na sumuko, no? Gusto natin yung mundo na sa araw, daily life natin na masaya, no? Masaya na walang, hindi ka guilty, parang ganon. Siguro ganon, no? O mataas ang pride mo. Ay mag-isuko yung hindi ka marunong magpakumbaba, no? Ganon. At nalilito ka. Ano bang gusto mong gawin mo? No? Nako-confuse ka, no? Nako-confuse ka sa mga sa maging palapit, mapalapit ka sa Panginoon. So, yun din yun, no? So, pero kailangan, gusto mo talagang malaman na kung gaano kahalaga ang Diyos, no? No? Kagaya ni Hesus Kristo, no? Na nakadapa siya sa pagpako, no? At dahil sa ating kasalanan, nakadapa siya sa pagpako, no? Di ba? Dahil binigay niya, no? Ganun, binigay niya ang buhay niya, no? Para sa atin, para tayo ay maligtas. Di ba? So, ito namang pag mataas, so kailangan natin talaga ibaba natin yung ating pride, no? Ibaba natin ating pride, huwag nating kailangan marunong tayo magpakumbaba, no? Oo. Ibigay natin sa ating Panginoon lahat at huwag tayong malito. Kaya sabi nga, read your Bible para malaman mo ang katotohanan, no? Kailangan magbasa ka ng Biblia and of course sumali ka sa Bible study, mga gano'n, mag-quiet time ka, pag-aralan mo mabuti, magsimba ka, para malaman mo, para hindi ka malito, di ba? At doon din mo maramdaman na mawawala na yung mga pride na nandun sa loob ng yung katauhan, no? Sa katauhan, and marunong ka rin sumuko, di ba? No, marunong ka na, isusurrender mo yung buhay, no? So, kailangan ang biyayang pagsuko ay at dahil pag kung isurrender mo yung buhay mo sa Panginoon, ay maraming mga biyayang darating sa buhay mo, no? Okay? Dito sa Kawikaan 16:3, no? Nandito, no? Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at iyong mga panukala ay maging matatag. Oo, kailangan ibigay mo yung buhay mo sa ating Panginoon para maging matatag talaga tayo. Dahil kung hindi mo isusuko yan, hindi mo maging matalik na kaibigan ang Panginoon. At ganun pa rin, same as usual, na pangsamantala lang yung kaligayahan, no? Kung wala ka sa ating Panginoon. So, kailangan isuko talaga, isurrender natin para maging matalik natin siyang kaibigan, sumbungan natin kung ano ba mga problemang dumarating sa buhay natin. Okay? So, very short lang po ang aking i-share ngayon, no? And ito po ang ibibigay ko sa inyo na last na verse, no? Sa Isaiah 41. Isaiah 41. Oo, Isaiah 41. Hindi ko yata na po yung pan. Sa Isaiah 41, pero hindi ko yata na ano yun. Saan dito pa siya? Kasi siya na, no? Na kinuha ko lang isok kasi ito kagabi, and then hindi ko alam kung hindi ito sa kasi sa Isaiah, no? 41. Oo, pakibasa na lang, no? Sa 41. Hindi ko lang alam na sa 41 siya, pero ang verse hindi ko na hindi ko na isulat, no? Huwag kang matakot
ako'y sumasa inyo. Wala na lang ito, no? Isaiah 41 siya. Verse, ano kaya yon? Yun na lang, no? Assignment natin, no? Huwag kang matakot, ako'y sumasa inyo. Huwag kang maglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palaksin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Ako'y alagaan ka ng kamang kamay ay aking katuturan. Sabi dito, no? Baka napakaganda ng verse na nagmamadali kasi ako hapon, kaya hindi ko ganun na pero maganda talaga ang verse na ito, mga kapatid, no? Yun ang binitawan na huwag kang matakot, huwag tayong matakot, kapatid, dahil andyan ang Panginoon. Siya lang talaga ang tutulong sa atin, wala nang iba. Siya lang talaga, kung ano ang problema mo, hindi makatuloy yung mga friends mo. Makakatuloy ang friends mo, pangsamantala lang. Family mo, ganun yung pangsamantala lang. Pero ang Panginoon forever, no? Forever, mga kapatid. So, kailangan talaga natin kailangan na maging malapit tayo sa ating Panginoon at maging matalik natin siyang kaibigan, no? So, let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord. Kailangan talaga namin, Lord God, na more na mapalapit sa inyo, Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoong Ama, na mag-grow kami, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoong Ama, na matuto kami sa lahat ng bagay, Panginoon, para maging kalugod-lugod kami sa inyo, God the Father. Lord, bless us always, Jesus. And I pray also yung mga kaibigan ko, mga kapatiran, Panginoong Ama, na hindi na nagpumunta sa church, Lord. That's their heart, Lord God. Lord God, na sana ma-miss naman nila yung salita, Panginoong Ama. Lord, protect us, O Jesus, and huwag niyo kami pabayaan sa araw-araw, Lord God. And thank you very much, Lord God, sa mga blessings, Lord God. Niya kay Lord God, hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon, parating kayo nandito sa amin, ginagabay niyo po kami, O God, Father. Lord, thank you very much for everything, Lord. I love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, mga kapatid, no? Thank you very much for everything. Magbibigay na lang ako ng ibang verse kanina kasi hindi ko kasi naisulat ng gusto yun eh. Pasensya na, no? Magbibigay na lang ako ng ibang verse, no? Ang bibitawang kong verse ay kanina, no? Sa Galatians, no? Sa Galatians 3:11, do not worry for when we put our faith in God, no? Huwag tayo mag-alala, no? Huwag tayo mag-alala dahil nandiyan ang Panginoon. Hindi tayo mag-alala, no? Sabi pa rito sa Luke 12:25-26, no? About tomorrow, no? Sabi niya, about tomorrow, for tomorrow will worry about itself, no? Oo. Kaya ang Panginoon ay parati tayong protektahan. Protect me, God, when I take refuge in dito po ito, kapatid, sa Psalms 37:7. No? Kaya sabi na sa Deuteronomy 31:6, never leave me nor forsake you. Yun, nakalagay dito, no? Kailangan sabi ng Panginoon sa 1 Peter 3:12, but the face of the Lord is against those who do evil, no? Kaya gusto lang Panginoon na maging close tayo, no, sa kanya, no, maging matalik natin siyang kaibigan, no, no, dahil ayaw niya talaga na makasama natin yung mga, no, masasama, no, mga evil doing, no, okay? So, kailangan magkaroon tayo ng sa Ephesians 2:14, for Himself is our peace, no, nakalagay dito, no? Kaya sa John 14:27, leave with you my peace and I give you. Kaya sa last na ibibigay sa ito ng verse, no, John 3:37, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God, unless, no, they are born again. Diba? Itong last, no, sa John 3:7, John 3:3 to 7,
Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, kailangan talaga natin magpasakop sa ating Panginoon. Kailangan natin maging mataliksi natin siyang kaibigan. Dahil siya lang talaga ang ating tagapagligtas. At itapon na lang natin, isuko natin ating buhay sa Kanya. Itapon natin yung pride natin. At huwag tayong malito. Kung malilito kayo, magbasa tayo ng Biblia. Makipag-ibigan tayo sa mga matured Christians na tayo ng church, makipaghalubili tayo, study hard talaga, no? Para makilala nyo na mag-grow, para more na makilala natin ang ating Panginoon. And then, let's see, makita nyo ang blessings, makita nyo na ang sarap talaga pag nandyan tayo sa kapiling natin ating Panginoon. Amen, no? Amen and amen. And then, see you. I'll try next week again. Pating gano'n na lang, no? I'll try next week, eh. Tapos, abutin naman ako ng 2 weeks. Sorry, mga kapatid. Okay, bye. Love you. See you.